ang former Congressman Sir Mike Defensor! Ay, ang dami mong tagahanga, Ay, Mike! kasi nga mabait ka, tapos mo magbigay pa. Napakabait tao. Hindi ba? Magandang hapon po sa inyo lahat! Maraming salamat, Kak sa Karnel, sa inyong pagpapakilala. Bago po ako magsalita, nais ko lang pong kilalanin ang ating kasama, anak ng ating magiting na senador. Isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulungan, Congressman Pau Marcoleta. Alam nyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa EDSA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong nakaraang halalan, ako po ay inimbitahan. Pinatay ni Bongbong. Huwag niyong patayan naman. Patayan! Sobra naman, sobra. Halata. Halata naman. Huwag niyong palata. Patayan! Ang daming mic. Nasaan na yung mga mic? Balik! Defensor! 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 Bakit walang mic? Ang daming mikropono. Hiraman niyo yun, oh. Hoy, ibigay niyo yung dalawang bading. Ibigay niyo yung mic niyo. Dalawang bading. Yung mga MC. Herbato! Ipahiram niyo yung mga MC. Pataran niyo, pahiram yung mic niyo. Ibigay! Eh, kasama rin yata nawala. Kasi nawala yung signal. Asa na? Ibigay kay Mike ang para kay Mike. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Pinagpatay yung mic. Mic. Nakakalungkot. Ayan na. Sa wakas. Hello, ayan na. Ayan o! Anong palagay nyo? Sinasabutay na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sana lumayo muna sa politika. Nung ako ay impitahan ni Senador Marcoleta at ng sagip, noong pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Caldante, kung maaari, ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gotesa. Yun! Gutesa! 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 Si Sergeant Orly Gotesa po, lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Marcoleta. Ang sabi niya, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez.
Marami po siyang kinuwento, pati yung Department of Health. Pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinuwento. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yang bang tao niya kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami. Kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kilo ang pera para malaman kung magkano. Kilo! Puta! Magugulat kayo nung kinento niya. Di siyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang dineliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, wala po Valiverde. Baybay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, diyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtuntun. Ngayon pa lang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi na hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Panayay si Gutesa! Ilabas nyo si Gutesa! Ilabas nyo! Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirman po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit nabaguhin niya ang kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka, nasaan bayan ng Pilipino. Ang
Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nyo niya. Na sinasabi niya na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi nakinabang kahit sino sa kawalang-yan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Tama! Yung kay Sergeant Contesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama ng sundalo. Nalulunod yung pamilya sa Bicol. Binabaha. Nawala ng negosyo. Nawala ng pagkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya na nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Contesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadaan niya, dinadala nila ang mali-maliit ang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ano ang kasabihin nila? Ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka. Harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Noong araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Noong sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papahuin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at pawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan na yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon o, yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa mo, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Yun! Yari kayo! Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Yes! Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan
na mag-resign si Bongbong Marcos. Para bang tinawatan. Ayoko pong manawagan dun sa sarabing sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersami. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Tama! Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Pimayan! Mga magnanakaw! Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Itong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng rebeldo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pahig ba kayo? Naniniwala ba kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! Kulong na yan! 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 Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tayo ba ay handang kumilos para maayos ang sambayang Pilipino? Handa ba kayo tumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong ito, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay si Defensor! Maraming salamat, Congressman. Mike Defensor, of course. Anak ng tinapay ng mga MC to, hindi kilala yung mga nagsasalita. At since nasabi ni Congressman kung anong sinabi ni Congressman Saldico, eto, panoorin po natin to. Hindi na naman nakakatawa. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit nila sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Kanina pa. Lalo na at malaki ang halagang kaya. Pero bago kayo humusga,